Ang sabi po rito, mga minamahal, a prayer, it is better to have a heart without a word than many words without a heart. Nakuha ninyo, mga minamahal. Ang sabi rito, mga minamahal, in prayer, it is better to have a heart without a words. Meron kasing prayer na walang lumalabas na salita ba? Amen? Yung umiiyak ka lang, grabe na yung hikbi, grabe na yung daing, pero wala kang maibukang salita, mga minamahal. Yung puso mo ang nakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung puso mo ang umiiyak sa Panginoon. For how many times nag-experience ako ng ganyang uri ng prayer? Madaling araw, tahimik na tahimik ang paligid. Sa Diyos ko ino-open yung burden ko. As a preacher, sa Diyos ko iniiyak yung burden ko. Kasi sabi ko, Lord, panghawakan mo ko, palakasin mo ko, tulungan mo ko, dahil in whole week, ilang beses akong nagpipreach. Amen. Sa miracle hour, kailangan hanggat maaari ma-live yung preaching natin kasi maraming viewers ang naghahanap ng live preaching. Ang sabi rito, mga minamahal, a prayer is better to have a heart without a word than a many words without a heart. Maraming salita, pero walang puso. Diba? Pinupusuan nga natin yung mga comments natin sa comment section sa mga messenger natin. Every time nag-send tayo ng message, may message yung ating mga kaibigan, pinupusuan nga natin Yung prayer pa kaya natin nang hindi natin lagyan ng puso? Nakuha ninyo? Everybody shout, praise the Lord. Marami kang sinasabi, marami kang salita, pero walang puso. Mas mainam pa daw yung walang words na lumalabas sa labi mo, pero ang puso mo ay nakikipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Yung panalangin na halos hindi ka makapagsalita, yung panalangin na punong-puno ng daing, yung panalangin na punong-puno ng paghikbi, mga minamahal, yun ang panalangin na kinalulugdan ng Diyos.